Kilala noon ang Marikina na tila water world tuwing may bagyo, pero kapansin-pansin daw na hindi na ito gaanong binabaha ngayon. At kung nag-aalala noon ang mga residente dahil sa baha, biyaya na raw ito ngayon para sa mga mangingisda. Yan ang agenda report ni Leanne Bustillos live mula sa Marcos Highway. Bakit nga ba daw ganoon at mukhang maganda ang nangyari sa Marikina? Anong ginawa nila, Leanne? Corina, pabugso-bugsong ulan at makulimlim na kalangitan ang sumalubong sa mga Marikenyo ngayong araw. Pero dito sa Marcos Highway, para bang nabigyan ng kaunting ray of sunshine ng mga residente sa lungsod. Dahil today is Payday Friday. Dito nga sa Marcos Highway, sa kahabaan ng naturang kalsada at tila may kanya-kanyang lakad ang mga tao sa kabila ng masamang panahon. Sa Marikina River nga, nadatnan natin kanina ang hilera ng mga recreational fishers. Ang iba, galing pa sa labas ng lungsod. Ang ilan, miyembro pa ng mga fishing groups upang samantalahin ang anilay good fishing conditions na dala ng ganitong panahon. Maraming mamimingwit. Ganito na. Naabangan nila yung mga tilapia umaahon galing sa rawa. Ganito matindad. Ayon sa mga mangingisdang nakausap natin, 12 to 14 meters sa water level ng Marikina River ang sweet spot para makabingwit na mga tilapia, hito at cream dory. At batay sa huling monitoring natin as of 4 p.m., nananatiling normal ang water level sa ilog just around 14 meters. Samantala, moderate to heavy traffic naman ang nararanasan sa ilang kalsada sa lungsod. Dito sa Marcos Highway, sa bahagi ng Santolan LRT2 station, mabilis ang daloy ng trapiko sa magkabilang kalsada, bagamat nagbabagal ang ilang mga sasakyan dulot ng madulas na daan. Mula rito ay makararanas naman ng heavy traffic sa harap ng SM Marikina, bahagi pa rin ng Marcos Highway, dulot ng influx ng mga tao na bumababa sa lugar at papasok sa patok na mall. Sa kabila nga ng ulan ay marami pa ring tao sa labas, lalo na't around 10 a.m. today ay sinuspinde ng Marikina LGU ang klase sa lahat ng antas ng public at private schools dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat. Bukod dito ay wala rin tayong namataang baha sa paligid, kaya naman ang mga kalsada puno ng light to heavyweight cars, gayon din ang presensya ng ilang bikers. Kaugnay nito, sinilip natin ang pumping station sa Barangay Tumana at Barangay Malanday na una nang sinisi sa mga naging pagbaha sa lugar dahil hindi ito gumagana. Pero ayon sa ilang MMDA personnel na nakausap natin, dakong 1 p.m. ngayong hapon ay functional na uli ang naturang istruktura habang ang water level sa lugar ay nasa around 14 meters din. Nagsagawa rin ng dredging ang ilang tauhan ng MMDA gamit ang isang mobile pumping station upang tiyakin na hindi na mauulit ang nangyaring pagbaha sa lugar nitong nakaraang Lunes. Samantala dito pa rin sa Marcos Highway, nakararanas na lamang tayo ng paambon-ambon habang nakataas pa rin ang yellow rainfall warning. Kaya naman ang paalala natin sa mga motorista na babagtasin ang naturang kalsada ay magdala ng payong at anumang uri ng pananggala sa ulan. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Leanne Bustillos, nag-uulat live mula sa Marcos Highway. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.